Chapter 4. Nakahiga si Michelle sa hospital bed habang hinihintay ang doktor na sumuri sa kanya. Sinuri nito ang kanyang tiko dahil sa nangyari kagabi. Kagad siyang dinala ni Brandon sa hospital. "How are you?" Rinig niyang tanong ni Brandon na nasa gilid lang niya. "Ayos naman." "That's good. I hope the result is okay." "Ano kaya magiging resulta ng test?" "Sana naman maayos at sana rin wala siyang nakakahawang sakit." Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at binungad doon ang lalaking doktor. Nakangiti itong lumapit sa kanilang dalawa. Kinakabahan siya dahil sa magiging resulta. "We're done testing your blood, Mrs. Elizalde." Nakangiti pa rin ang doktor. "So what is the result, Doc?" Tanong ni Brandon. "Sana maganda ang result at sana hindi masama." "Paano kung ang result ay masama? Paano kung may sakit siya na maaari niyang ikamatay? Maraming mga magugulong problema ang pumapasok sa utak niya na sana hindi naman mangyari." "Congratulations! You're 2 weeks pregnant." Nakangiting wika ng doktor. Nanlaki ang mga mata niya. Nagulat dahil sa narinig. "Totoo ba to? Hindi to maaari dahil pagpapanggap lang sila. Pagpapanggap lang ang lahat." "Diyos ko." "You're not kidding, Doc?" Tinignan niya ang itsura ni Brandon. Masaya ito. Hindi dapat ito mangyari dahil wala naman talaga sila. Walang-wala. "I'm not kidding you, Mr. Elizalde. By the way, I have to go." Nagpaalam na ang doktor sa kanila at hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig at nalaman. Paniginip lang ito. Wala na. Tanggap na niya to dahil dumating na. Alam niyang dito magiging masaya ang mga magulang ni Brandon. Tinignan siya nito na may malaking ngiti sa labi. "Hindi ako makapaniwala. Michelle, buntis ka. And I know ako ang tatay niyan. My parents will be happy if I tell this good news." Sayang-saya na anit niya sa kanya. Kung masaya ito'y malungkot naman siya. Saktong araw na sinabi ng doktor dahil 3 linggo na ang nakalipas simula nang may nangyari sa kanila. Bakit pa ito dapat mangyari? Hindi dapat ito nangyari, Brandon. Nagpapanggap lang tayo pero ito ang hindi ko gustong mangyari. Buntis ako. Buntis ako dahil sa gawa mo. Naluha siya sa mga sinabi na. "Yeah, you're right. We're just pretending. Michelle, but the pretending ay naging totoo na. I know na nagpapanggap na lang tayo. The truth is, I like you. Michelle, when we first met at the bar, we made love in the car at nung una pa lang tayo na nakita. Gusto na kita. I chose you over anything kahit alam kong marami pang babae riyan. Gusto talaga kita. Michelle, I like you so much. I love you. I did this too para magbago ka na ng buhay. Inalis kita sa pagiging dancer because you don't deserve that kind of dirty job. Pinagtanggol din kita sa nanay mo dahil alam kong nasasaktan ka. Mahal na mahal talaga kita, Michelle, na sana matagal ko nang nasabi. But I was scared by that time. Baka tawanan mo lang ako. Kaya kitang panagutan. Magiging anak natin, kaya kitang mahalin. I want you to be part of my life. I want you to be my wife, Michelle. Please love me back." Na-speechless siya. Nalunok niya yata ang kanyang dila dahil sa nasaksihan at narinig. Ito ba mga sinabi nito para sa kanya? Di niya alam pero bigla niyang natutup ang bibig at biglang napaluha. Tagos sa tagos para sa kanya mga sinabi nito dahil magkaparehas lang sila. Gusto niya rin ito matagal na. Natatakot din siya na baka tawanan lang siya kahit sinarili na lang niya. Sa totoo lang, gusto rin kita, Brandon. Nang sinabi mo na pagpapanggap lang ang lahat, bigla ako nalungkot. Mahal na mahal talaga kita kahit anong pang mangyari. Pinunasan niya ang mukha gamit ang mga pala dahil sa sayang nararamdaman niya. Kaagad naman siyang inalalay ni Brandon at iyakap siya. Ilang segundo lang ang yakap nito at humiwalay din. Hinawakan nito ang kanyang pisngi at pinisil-pisil pa. "Tayo na?" "Ani Brandon?" Ngumiti siya. "Bakit ayaw mo ba?" "Oo na, tayo na. Hindi na to pagpapanggap ha." Parang ito na ang pinakamasayang tao sa mundo dahil nagtatalon pa to sa tuwa. Masaya rin siya ng mga oras sa iyon dahil hindi niya sukat nakalain na magkakatotoo ang kanilang pagpapanggap. Nagtatalon pa rin sa saya ito, with matching mura pa na kagad niyang hinampas ang kanyang palad. Napakapalamura.
Hindi pa lumalaki ang tiyan niya pero alam na niya ang magiging anak niya. Magmamana at sama niyang palamura. Huwag ka nga magmura, inis niyang sabi dito. Titigil na po ako, I love you. Bukbang to at hinalikan ng kanyang labi. Kumiwalay din ito at pinakatitigan ng mga mata niya. Nadudu, di siya makapagsalita pa dahil gamit ang hintuturo nito ay tinakip na sa kanyang labi. I love you, Michelle. Ipaglalabang kita at kahit buhay ko ang kapalit. Mahal na mahal talaga kita. Ngumiti siya. Parang ngayon lang niya nakitang masaya ito. Masaya siya dahil pinasaya niya ang lalaking gusto niya. Ang lalaking mahal niya. Gamit ang palad niya inalis niya ang daliri nito sabay nagsalita. Mahal na mahal din kita, Brandon, at ang anak natin. Wish ko lang sana hindi ka palamura dahil baka marinig yan ng anak natin. Susuntukin talaga kita. Pero mahal na mahal kita kahit ano pang mangyari. Wala na siyang mahihiling pa sa masayang revelasyon na iyon. Sana maging mapayapa ang pamilya niya. Mahal na mahal niya to. Agad naman siyang niyakap ni Brandon. Ramdam niya ang presensya nito na talagang mahal siya. Marahil ito talaga ang nakatadhana para sa kanya. Lumipas ang ilang minuto at bumalik ang doktor. Pwede na silang umuwi at kailangan niyang bumalik sa 1 buwan. Masaya sila habang papalabas. Excited silang sabihin na buntis siya. Nang nasa labas ay biglang sumimoy ang malakas na hangin. Hindi niya alam pero kinilabutan siya. Yung susi yata ng kotse ko naiwan ko sa loob. Babalik lang ako. Michelle, just wait for me. Tumango lang siya bilang tugon. Balik muna to sa labi niya at naglakad ng papuntang loob. Tinanaw niya pa to sa glass door. Maya-maya pa, halos atakihin siya dahil may biglang kumalabit sa likuran niya. Nang lingunin niya yun ay nakita niyang isang matandang babae. Parang pulubi dahil sa klase ng itsura nito. Nangunot ang noon niya. Bakit po? Ining, may mangyayaring hindi kaaya-aya. Ano po? Ano pong mangyayari? Hindi ko alam pero may mangyayaring masama. Bigla tong tumalikod na iniwanan na siya. Naguguluhan siya dahil sa mga sinabi ng matanda. Totoo ba yun? You look pale, Michelle. Halos mapatuloy naman siya sa kinatatayuan dahil biglang bumalaga si Brandon sa harapan niya. Wala to, sagot niya. You sure? Oo. Let's go? Tumango lang siya at hindi pa rin umalis ang mga sinabi ng matanda sa kanya. Sana naman, hindi mangyari yun. Hindi sana. Bumaba na sila ng sasakyan. Ang isipin pa rin ni Michelle ay umiikot sa babaeng matanda na kanyang nakausap. Hindi niya ba alam pero nawiwerduhan talaga siya. Maari na nagpapatawa lang ito. Hinawakan siya ni Brandon sa kamay kaya napasunod na lang siya. Na makapasok sa loob ay bumungad sa kanila ang tahimik na kalooban. Bakit naman napakatahimik? Mom? Dad? Sigaw ni Brandon. May kakaiba siyang naramdaman. Di niya alam pero kakaibang kakaiba talaga iyon. Na kung sa isang horror movie ay natatakot ang bida sa maaring mangyari. Siya'y ganun din. Para talagang may mangyayaring hindi kaaya-aya. Nakaramdam tuloy siya ng takot. Naramdaman na lang niyang binitawan ni Brandon ang kamay niya at nagtatakbo ito pataas. Ganon din ang ginawa niya. Nagtungo siya sa guest room at baka naroroon ang anak niya. Hindi naman siya nagkamali dahil naroroon niya at karga-karga pa ng kasambahay. Yaya, akin na po ang anak ko. Lumapit siya sabay mabilis sa kinuhang anak. Nakita niya pa nakakunot ang noon nito na tila may mali sa ginawa niya. Bakit? Anak niyo po si Chris? Naguguluhan tanong nito. Napalunlaway siya. Hindi niya alam ang susunod na gagawin. Pinakilala niya lang kasi ang anak niya bilang kapatid niya. Namali siya ng bigkas at kailangan niya yung klaruhin sa madaling sabi. Malibang magkamali, kunwari naiinis siya pero sa loob-loob niya ay takot na takot siya. Sorry po ma'am, may iutos po ba kayo? Wala na. Teka pala, nasan sila tito at tita? Bakit parang wala sila rito? Ay, oo nga po pala. Si sir po kasi ay biglang inatake kanina. Dinala po siya ni ma'am sa ospital. Anito. Nagulat siya. Tama ba siya nang narinig? Inatake ang matandang lalaki? Bakit inatake? Naguguluhan niyang tanong. Hindi ko lang po alam. Mauna na po ako at ihahanda ko pa po ang pagkain niyo ni sir.
Napatango na lang siya nang magpaalam na ito. Bakit naman kaya ito inatake at anong dahilan para mangyari yun? Napailing siya at mabilis sa lumabas ng kwarto habang karga-karga ang anak. Nahihirapan siya pero kailangan niya agad sabihin si Brandon sa nangyari sa daddy niya. Nakita niya to sa sariling kwarto at pabalik-balik lang at may tinatawagan pa sa cellphone. Dali-dali siyang pumasok. Brandon? Tinagaw niyang atensyon nito na kaagad naman siyang tinugunan. Why? Yung dad mo, nasa hospital daw. Dinala raw doon dahil inatake. Tara na. What are you saying, Michelle? Hindi maipanta sa mukha nito ang matinding gulat. I ask you, Michelle. Bigla tong sumigaw dahilan para matakot niya. Sinabi lang sa akin ni Yaya na inatake raw ang dad mo at ngayon inasa hospital daw sila. Pumunta na tayo, Brandon. Huwag ka na mag-aksepa ng panahon. Fine, let's go. Tarantarit kong wika kaya napatango na lang siya. Nauna muna si Brandon na lumabas dahil ibinaba muna niya si Chris sa kama. Nang matapos nagpaalam na rin siya rito. Nang nasa lapag, kaagad niyang tinungong ang kusina para hanapin ang Yaya. Binuksan niya ang pinto at nandun naman sa loob at nagluluto. Yaya, pakibantay naman si Chris o lalabas lang kami ni sir mo. Okay po, ma'am. Nang marinig niya ang tugon nito ay kaagad siyang nagtatakbo palabas. Nasa sasakyan na si Brandon kaya binilisan niya pa ang paglalakad. Baka mainis pa ito. Ang tagal mo. Gigil na nito. Sorry, tara na nga. Kaagad namang minaneho ni Brandon ang sasakyan. Wala itong sinayang na segundo dahil pinabilis ito ang sasakyan na nagpahawak sa kanya sa kinaupuan. Kulang na lang maging kasing bilis iyon ng mga tren. Gets naman niya kasi nasa emergency ang tatay nito kaya napapasunod na lang siya. Sana naman walang mangyari sa matanda. Dahil ito na ang panahon para matupad ang pangarap na minimithi at ito ay ang magkaapo. Samantala, Brandon's mother's POV. Time of death, 8:34 a.m. Ilang segundo nang nag-flatline ang machine na nagdudugtong sa matandang Elizalde. Kaya kaagad na in-announce ng doktor na patay na ito. Ilang beses na nilang ni-revive ito para mabuhay pero hindi na talaga nila kaya. Kusang katawan na nito ang humina kaya nawala na ng buhay. Nang marinig yun ng babaeng Elizalde ay napahagulhol ito ng iyak. Iyak na puno ng kalungkutan. Paano na siya? Paano na magiging apo nila? Kumagulhol siya dahil sa lubos na kalungkutan. Bakit pa nangyari ito ngayon? Pwede naman sa ibang taong masama. Paano na niya masisilay ng apo niya kay Brandon? Doc, I'm begging you, magbabahid ako kahit malaki pa yan. But please, bigyan mo ng mahabang buhay ang asawa ko. Nagmamakaawa ako sa iyo, Doc. Pagmamakaawa niya habang nakayakap sa walang buhay na asawa. Sorry, Mrs. Elizalde, but we did our best. We did kung anong makakagaling sa kanya but his body was weak. Hindi na nagpapampang puso niya para makadali ang mga dugo sa veins niya. I'm so sorry for your loss, Mrs. Elizalde. Condolence. Ang sabihin niyo ng doktor ay kaagad din itong umalis kasama ang mga nurses ito. Umiiyak lang siya habang yakap-yakap ang asawa. Bakit ba ito kailangan na mangyari? Mom! Isang tinig ka narinig niya mula sa pinto. Kahit umiiyak ay nilingon niya ito at nakita niya si Brandon kasama ang fiancé nito. Agad siyang napatayo at mabilisan niyakap ang anak. I'm so sorry, Brandon. Your father was already gone. Hindi pa rin siya tumitigil kakaiyak at ramdam niyang hinawakan ng anak ang braso niya at tinanggal ito sa pagkakayakap. You're not telling the truth, Mom. Buhay pa si Dad. He's alive. At ito habang unti-unting lumalapit sa ama. Alam niyang hindi nito tanggap pero matapos man ang araw na ito ay matatanggap niya rin ito. Binalingan niya si Michelle at kita niyang malungkot itong mukha. Kahit niiyak ay nilapitan niya rin ito at mabilisan niyakap na kaagad naman siyang sinagot. Narinig niya rin ang pagsingot nito. Siya na naghiwalay ng yakap at nakita na lang niyang may buti lang luha ang pumapatak sa mga mata nito. She cried because her husband was gone, that her husband left him alone. Bakit ngayon pa po? Naiiyak na tanong ni Michelle. I don't know, Iha. Maybe orasan niya ngayon kaya kinuha na siya ng Panginoon. Hindi siya sinagot ito at lumapit lang kay Brandon na iyak ng iyak, habang yakap ang amang wala ng buhay. Mahirap tanggapin pero kailangan. Kailangan dahil yun naman ang tama at wala na siyang magagawa.
Condolence. Nakaupo sila Michelle, Brandon at ang mami nito habang sunod-sunod ang pagdating ng mga bisita. Mga nakikiramay. Dito maiwasan ni Michelle na malungkot nang makita niya na nakahiga na ang daddy ni Brandon. Kung dati naiinis siya pero parang ngayon natauhan na siya. Malungkot siya lalo na't kapag nakikita niya si Brandon na malungkot din. Binalingan niya to at nakita niya ang mukha nitong parang pinagsakloban ng langit at lupa. Malaki na rin ang mga eyebags nito dahil ilang araw nang hindi nakakatulog. Hinawakan niya ang pisingin nito. Magpahinga ka muna, Brandon. Umiling lang ito. I don't need to do that. I'm not tired. Parang gusto niyang pabayaan ang sarili. Wala na naman siya magagawa. Kaya natahimik na lang siya at marahang tinignan ng kulay brown na kabaong na nasa harap nila. Parang hindi pa rin niya tanggap na wala ng ama ng mapapangasawa niya. Totoo na ang pagmamahala nila pero may nawala naman. She's right, Brandon. Narinig niya ang tinig ng ina nito na nasa tabi lang din ni Brandon. Ma'am, kapag sinabi kong ayaw ko. I'm pretty sure na ikaw dapat ang gumawa nun. You need to take a rest at baka mapano pa kayo. Please, ma'am, do what I said dahil makakatulong to. Tinignan niya si Brandon at seryoso lang ang tingin nito sa harap habang nagsasalita. Nakita niya rin ang pagpikit-pikit nitong mga mata. Paano ba naman kasi wala pa tong tulog ng ilang araw at palaging naririto lang sa chapel? Mahal na mahal talaga nito ang ama. Maybe you're right, son. Uuwi na muna ako para makapagpahinga na rin. Ingat ka rito, even you. Michelle, take care of yourself. Tumayong matanda para umalis pero bago pa man tumakalakad agad siyang tumayo at kinagulat nito. Gusto lang naman niyang ihatid dito papalabas ang chapel. Hatid ko na po kayo. Okay? Tumango lang to sa kanya kaya napasunod na lang siya. Bago pa man siya umalis, hinawakan niya muna ang ulo ni Brandon. Hindi na siya binalingan nito kaya nagpatuloy lang siya sa pagsunod. Magpahinga po kayo ng maayos. Nabitin siya dahil naiilang na siya sa pagtawag dito. Gusto niya itong tawaging mama bilang pagkilala talaga na nanay niya na ito sa kanyang asawa. Call me Mama Michelle, I will do it. Ngumiti lang to sa kanya kaya tumango lang siya at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Nang nasa labasan ng chapel, umarap ang mama niya. By the way, kailangan ko na umalis. Bye. Dumukwang ito para halikan ng kanyang pisngi. Mag-ingat po kayo. I will. Sumakay na to sa kotse. Nang makaalis, agad din siyang bumalik sa loob. Diretso lang ang tingin niya hanggang sa isang babae ang hindi niya nakita at nabangga niya to. Sorry, Ania. Hindi pa to nakatingin sa kanya pero nakaside dito. Dahan-dahan siya nitong binalingan at natigalgal siya. Meghan Trainor? What the? Did you use your eyes? Galit na tanong nito. Alam naman niya sa sarili na kasalanan niya kaya nga agad siya nag-sorry eh. Oo naman, sorry na nga eh, hindi talaga kita nakita. Ano ka bulag para hindi ako makita? Duh, umaarting anas dito sa kanya at agad siyang iniwan. Wala na siya nagawa pa at nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Nakarating na siya sa posisyon ni Brandon. Nakaupo pa rin to at kitang-kita sa mukha ang sobrang pagdadalamhati. Okay ka lang? Tanong niya ng matabihan ito. Of course I am. Ikaw? Okay lang ako no? Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Mas masaya siguro kung nabubuhay siya no? Magkakaapo na siya pero bigla namang nawala. Dagdag pa niya. I can't believe that he was gone. Ako rin. Sana buhay pa siya. Hindi na naituloy ni Michelle ang iba pa niyang sasabihin na biglang may magsalita sa unahan nila. Nang balingan niya yun, inakita na naman niya ang babaeng nabangga niya. Ano namang ginagawa nito dito? Hi Brandon! Saad ng babae at lumitaw pa ang pantay-pantay ng ngipin. Umalis siya sa pagkakasandal kay Brandon. Ano namang ginagawa mo rito? May pahay-hay Brandon ka pa riyang nalalaman. Inisawi ka niya at irap lang ang sinagot ng babae sa kanya. Condolence Brandon. Sabi pa nito, binalingan niya si Brandon. Sino ba tong babaeng to Brandon? She's him, my ex-girlfriend. Sagot nito, umalis ka na rito Kim. I will accept your condolence pero ang manggulo ka, please, not here. Out. Ito na nga ito ang sinasabi niya na inagaw daw ni Landon. Baka ito na nga yun.
Maganda naman ang babaeng to at imposibleng pag-agawan ng magkambal. Pero tama lang ang ginawa ni Brandon na i-let go na ang babae kaysa sa mag-away pa sila magkapatid. Tiningnan niya ng masama ang babae. Ano bang tinatayo-tayo mo diyan? Layas na. Pagpapatabi niya. Ang galing mong umastang babae ka, bakit? May label na ba kayo ni Brandon? Medyo may kalakasan tanong ni Kim. Ba't parang sinusubukan siya ng babaeng to? Sandali lang. Matapang siyang tumayo at hinarap ang babae. Hindi niya gusto ang tanong nito kaya inis siya at gusto nga niyang sapakin ito. Kung kanina ako ang bulag at ngayon ikaw naman, hindi mo ba nakikita ang posisyon namin? Isa pa, engaged na kami. Itinas niya ang kamay na may singsing. Magpapakasal na kami. Naagaw lang ako ng iba, nakahanap na ka ng kagad ng kapalit. Nakita niyang tinignan nito si Brando na walang kibo habang nakatingin pa rin sa kabaong. Lumayas ka na nga, babae ka. Tinulak niya to kaya natumba si Kim. Masama ang tingin nito sa kanya at alam niyang hindi ito papatalo dahil tumayo rin to kagad at bigla siyang sinalubong ng salbunot. Dahil sanay naman siya sa ganong eksena hindi siya nagpatalo. Inablot din niyang medyo may kahaba ang buhok ni Kim. Nagpalitan lamang sila ng mga sigaw hanggang sa mga nananahimik ay nainis. Natigilan sila na biglang sumigaw ng malakas si Brandon dahil para mas salong mapatingin ang mga nakikiramay. Tumigil nga kayong dalawa. Hindi na kayo makakatulong at kung gusto nyo mag-away, huwag dito. Nakakahiya. Burol to ng dad ko at sana naman irespeto nyo. Umalis na muna kayo rito. Sigaw ni Brandon pero hindi siya makakibo pati na rin si Kim ay walang kibo. Kung walang aalis, akong aalis. Sigaw pa ni Brandon at nagmamadaling umalis.